Praise God. Good morning po.
Good morning, everyone. Kumusta po ang bawat isa? Mukhang tahimik po tayong lahat, Good Good morning. morning. Good morning, Sister Amy. Good morning. Praise God. Bali po today, in-expect po natin no, na kasama natin si Sister Joanne at saka si Brother Marlon. Kaya lang, meron po silang meron po silang schedule na importante this morning. Kaya naatasan po akong muli ni Sister Irene na pangunahan po tayo this morning sa ating pong gawain sa Panginoon. Praise God. Are we excited, mga kapatid? Napakaganda naman po nung kanta na pinapatugtog ni Sister Irene sa background, no? Sabi dun sa awit, there is something about that name, about the name of Jesus, no? He is our Master, He is our Savior. Like a fragrance, sabi po doon, after the rain. Praise the Lord. Sige po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam niyo po, napakaganda po ng sinasabi sa Psalms 150 bago po tayo umawit sa Diyos sa umagang ito. Sabi po doon sa Psalms 150, basahin ko lang po sa NIV version. Ang sabi po dito, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Sabi pa po sa verse 4, praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ang ganda po nung verse 6. Let everything that has breath, sabi po doon ay praise the Lord. Lahat po ba tayo ay may hininga sa umagang ito? Yes, amen. Dahil tayo po ay narito, good morning po sa bawat isa, magkakasamang muli dito sa gawain po ng DMPAD. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng buhay, ng pagpanibagong hininga upang tayo po ay sama-samang magpuri sa Kanya. Amen po ba? Napakaganda po ng sinasabi po dito na talagang kailangan po nating purihin ang Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa umagang ito, itataas natin, itatanghal ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Praise God. Sige po, tayo pong umawit sa Panginoon. Napakasarap pong umpisahan muli. Today is December 18. Grabe, no? Napakabilis ng panahon. Ilang araw na lang matatapos na po ang 2021. And we are on our 278 days dito po sa DMPAD. Praise God. Awit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, itataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa buhay po ng bawat isa. Praise the Lord. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan paman. Itatanghal kadakilaan mong sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Praise God. Napakasarap pong awitin ang awit na ito para sa Panginoon. Ang sarap po nung kanyang lyrics dahil ang sabi doon, itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan paman, itatanghal, dakilaan mo, sadyang walang hanggan, isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay, kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Sabay-sabay po tayo. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus.
Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Minsan pa. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, Taas, itatanghal, tahal, isisigaw, sigaw, magpakailanman. Minsan pa. Itataas, Taas, itatanghal, tataal, isisigaw, Jesus. Diyos. Itataas, itatanghal, Tataas, tataas, Diyos. itataas, Tataas, itatanghal, tatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, taas, itatanghal, tatanghal, isisigaw, sigaw, magpakailanman. magpakailanman. Itataas, itatanghal, Tataal, isisigaw, kailanman. magpakailanman. Yes, Lord. Ito po ang aming pong pangako, Panginoon, sa umagang ito. Na magpakailanman, Panginoon, ikaw po ay aming patuloy na itataas, itatanghal at isisigaw po sa aming pong mga buhay. Sabi po sa aming pong binasa sa awit, Lord, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, hayaan nyo na anuman pong kalagayan ng puso ng bawat isa, ay piliin po namin purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Piliin po namin purihin ka sa espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Lord, sa panibagong araw na ito na pinagsama-sama mong muli ang mga lingkod mo, Panginoon, dito sa gawain po ng DMPAD. 278 days, Lord, ng katapatan mo sa aming mga buhay. 278 days, Panginoon, na namangha po kami sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Nakita rin po namin ang mga bagay na ginawa mo at binago sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, sama-sama po kaming magpupuri sa inyo. Ano man po ang kalagayan ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Meron pong isang awit na nagsasabing nang ialay po natin ang ating buhay sa Kanya. Marami ang nagbago. Yung dating madilim nating buhay ay naging makulay. At ang bawat sandali ay nagkaroon ng saysay sa ating pong mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Awit po tayo, mga kapatid. Awit na ito na nagsasabi sa Panginoon. Aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Yes, Lord. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Yes, Lord. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa iyo. Ako'y magpupuri sa iyo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Namnamin po natin ang bawat lyrics ng awiting ito. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa umagang ito. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo.
Dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat, karapat-dapat. Nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Sa huling pagkakataon, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Yes, Lord. Hallelujah. Ito po ang aming pong panalangin, Panginoon, sa umagang ito. Na anuman po ang kalagayan ng puso ng bawat isa, kami man po ay nagagalak sa umagang ito, o meron pong nadaramang kalungkutan, kabigatan, Panginoon. Pipiliin po namin na itataas, itatanghal, at isisigaw ang kapangyarihan at kadakilaan mo sa aming pong mga buhay. Pipiliin po namin, Panginoon, na purihin ka sa espiritu at katotohanan. Pipiliin po namin, Panginoon, na itataas ang kadakilaan mo sa aming pong mga buhay. Pipiliin po namin, Panginoon, na sambahin ka at unahin ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Minsan pa na kami po ay sama-samang pinagtipon-tipon mo sa magkakaibang dako, Panginoon, ng iba't ibang lugar, Panginoon. Pinagsama-sama mo, Panginoon, ang bawat isa upang kami po ay sama-sama ding magpuri at itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, sa umagang ito, gawin niyo pong karapat-dapat ang buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Makita mo, Panginoon, ang puso po namin nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Dahil alam po namin, Lord, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming pong buhay. Truly, Lord, that apart from you, we are nothing and we cannot do anything, O God. Kaya naman, Panginoon, nagpapasakop po kami sa umagang ito, nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon. Idinudulog ang aming mga puso, ang aming mga isipan, lahat ng mga bagay na nagawa po namin, Panginoon, mga salita na amin pong nasabi, Panginoon, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyo. Hayaan mo maging karapat-dapat ang buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord, upang minsan pa maranasan po namin ang inyong pong kapangyarihan, maranasan po namin ang pagbaba ng iyong banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, at maranasan po namin, Panginoon, ang kilabot ng inyong pong presensya sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay naniniwala na patuloy nyo na nga pong iginawad ang inyo pong kabanalan sa aming pong mga buhay at malaya po kayong makakilos sa aming pong kalagitnaan. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka po namin. Malaya po kayo makakilos kung ano po ang nais nyo pong gawin sa umagang ito. Malaya po kayo makakilos, Panginoon, sa programang ito at pawang ang kapangyarihan mo lamang ang siyang manaig, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan.
Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, at patuloy nga po, O God, na ang dalangin po namin, ang desire ng puso po namin, Panginoon, sa umagang ito ay maparangalan ka at minsan pang maitaas ka sa gawain po ng DMPAD. Sapagkat ang gawain ito, Panginoon, ay nagmula sa inyo pong puso. At patuloy lamang, Panginoon, na magbabalik po kami sa inyo ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God. Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay bigyan po natin ng ilang patotoo, minsan pa sa umagang ito. Tunay nga po, no, Saturday na naman. So, nakalipas na naman ang isang, matatapos naman ang isang linggo. I believe na tayo pong lahat ay nakaranas, maraming naranasang pagpapala, pag-iingat, miracles na nagmula sa Panginoon. Kaya naman ibalik po natin yan, yung mga pasasalamat po natin sa Panginoon. Sino po ang gustong mauna na magbigay po ng kanyang testimony? Mag-unmute lang po tayo, mga kapatid. Yan, 26 na po tayo. So I believe sa 26 na ito ay mayroong magpapatotoo this morning. Imposible pong wala. Amen ba? Amen. Yes, praise God. Sino pong mauna? Si Sister Lita, nagtaas po siya ng kamay. Sige po, Sister Lita. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nagpupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw paggising natin. Thank you, Lord. At saka sa mga biyayang ipinagkulog niya sa atin sa araw-araw. At ganun din po sa ating financial, spiritually, emotionally, sa ating kalakasan, sa ganap ng ating kagalingan, sa ating mga karamdaman. Ibinabalik ko sa Panginoon Diyos na maraming mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Lita, na yung kanyang patotoo po is summary din po ng mga patotoo ng bawat isa sa atin, no? Yung kalakasan, yung kaligtasan, yung kagalingan. Lahat po yan ay pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Alam niyo po, bago mag-umpisa itong gawain ay meron po akong isang kaibigan na nag-message po sa akin. Sabi niya dun sa message niya na this year, sabi niya ganon, ay talagang sobrang hirap yung aking naranasan. Sabi niya pong ganon. Pero ang sagot ko po sa kanya, oo nga, talagang napakahirap ng taong ito. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil imagine niyo po mga kapatid, no, December 18 na, ilang araw na lang matatapos na po ang taon. Pero bagamat mahirap, marami tayong hirap na pinagdaanan. Pero imagine niyo po yun, na pag nalampasan po natin lahat yun, dahil po sa biyaya ng Panginoon, dahil po sa pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin makakayang malagpasan po yung buong 2021 kung hindi po dahil sa biyaya po ng Panginoon sa ating pong lahat. Amen po ba? Amen. Praise God. Sige po, sino pa po? Mag-start po tayo ng ating devotion ng 8 o'clock. So, 7:54. May 6 minutes po tayo, mga kapatid, na magbigay ng ating pong mga patotoo sa Panginoon. Sino pa po ba? May nagtataas po ba ng kamay? Hindi po kayo nakikita lahat, kaya mag-unmute na lang po tayo. Praise God. Mukhang mga busy pa po kayo. Nag-aalmusal po ba kayo? Ano ginagawa niyo dyan? Hindi ko kayo nakikita eh. Magpakita po kayo, mga kapatid. Ay, si Brother Teddy, nakita ko. Ang ganda ng ngiti. Brother Teddy. Yan. Gusto mo pong magpatotoo sa Panginoon? Naka-mute ka po. Amen. Puri ng Panginoon. Tunay nga na na sa tuwing umaga, masarap magpasalamat sa Panginoon. At yun, kagabi nakausap ko yung mother ko. Tuwan-tuwa siya kasi nga yung mga apo niya okay naman, may mga nakaalis na papuntang ibang bansa. And ayun, at saka yung mga kapatid ko rin syempre. Nasa probinsya kasi yung mga yung kapatid ko at saka yung parents ko. At kinukumusta nila kung uwi ako ng Pasko. Yun, nag-istorya pa. Pero yung kabutihan ng Diyos at yung biyaya niya sa aming family ay talagang hindi siya mapigilan. Kumbaga parang natutuwa din ako, nagagalak
pag inuna talaga natin po si Lord, una, yung pagpapala hindi mapipigilan dumating sa atin, tsaka yung kapayapaan at saka yung kagalakan na lahat sa ginagawa natin patungkol sa Diyos, hindi ito nawawala ng kabuluhan, laging meron. Akala lang natin Amen. minsan pag gumagawa tayo, nakakapagod, pero ang isipin natin lagi yung yung biyaya na ginagawa sa atin ng Panginoon. At yun yung pinagpapasalamat ko po sa aming family. Tapos okay naman po, wala silang karamdaman. At yun, may plano akong umuwi sa amin para yun, makasama ko ang parents ko. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kahit nandito ako sa malayo, nasa Panginoon ako naglilingkod. Tuwan-tuwa sila kasi yung pag-iingat ng Panginoon lagi pong naroon sa aming family. Purihin po ang Panginoon. Yun lang po. Amen. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. No, dati kapag ganitong panahon no malapit ang Pasko, marami na nag-uuwian sa probinsya. It's better now than last year. Kasi last year ng December talagang totally hindi pa makauwi, no. Pero ngayon may chance na makauwi sa mga probinsya. Sama kami, Brother Teddy. Saan ba ang probinsya mo? Praise God. Praise God. Yan, Quezon province sa amin. Malapit kami sa dagat. Oh, yan. Malapit-lapit lang ang Quezon, mga kapatiran natin dito, no, na baka 5 uuwi hours pa ang naman. biyahe, 5 hours, medyo malayo din, 5 hours sa amin 5 ang hours. biyahe. Ayan, praise God. Nakakatuwa yung testimony ni Brother Teddy, no. Alam niyo po yung sinabi niya, yung kapayapaan at saka po yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ito po yung mga biyaya na hindi mo mapapalitan ng material na bagay Kasi yan, pag nandyan sa'yo yung kagalakan at kapayapaan, parang kahit na yan, parang chill lang. Alam kasi natin, nandyan ang Panginoon sa ating pong tabi, nakaback up lang po siya sa lahat po ng ginagawa po natin. Amen? Amen. Praise Amen. God. Sige po, sino pa po? Ang sarap pong magbalik ng patotoo sa Panginoon. Meron pa po ba? May nagtataas ba ng kamay? Tingnan ko nga po yung iba. Yan. Mukhang wala na po Wala na ba? May oras pa po tayo bago mag-8. Sige, kung wala na. Amen. Sige, kung wala na po, magbabasa na po tayo ng ating pong gagawin na po natin yung ating devotion this morning. Although, pag-aaralan po natin, syempre, katulad ng lagi naming sinasabi ni Sister Irene, bagamat yung ginagawa nating devotion dito kapag wala po tayong mga invited guests, ay madalas yung ating aha din. Pero huwag pa rin po nating kalimutan na gawin yung ating mga aha in our own kasi po iba pa rin po yung magiging reflection po ninyo sa aha po natin everyday. So meron tayong kanya-kanyang interpretation, meron kanya-kanyang revelation ang Panginoon sa bawat isa. Sige po, ang ating pong aha for today is makikita po natin sa 2 Timothy chapter 2. Pangalawang Timoteo chapter 2. Praise God. Sabi po dito hindi na po natin babasahin yung buong chapter kasi medyo mahaba po siya. And anyway, as I said, gagawin naman po natin ang ating pong mga aha. Hanggang verse 26 po siya. So mag-focus lang po tayo ngayon dun sa aha po natin, which is makikita po natin sa verse 12. Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 12 sa NASB version, ang sabi po dito, if we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Ang sabi naman po sa ang salita ng Diyos version, which is alam ko ito po yung karamihan ng version na binabasa po natin. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. God bless the reading of His words. So dito po ay may makikita po tayong dalawang bagay. No, ang una po, kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama ng Panginoon. At ang pangalawa naman ay kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. So unahin po muna natin yung isa na nagsasabing kung magtitiis tayo. Yung sinasabi po dito na magtitiis, is
sabi dito ay makikibahagi tayo doon sa paghihirap na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang paghihirap na ito ay inihalin tulad po ni Paul. Ito po kasi ay sulat po ni Paul kay Timothy. Si Timothy po ay isang kabataan, no, na naglilingkod sa Panginoon. Kumbaga sa panahon natin ngayon ay nasa youth pa itong si Timothy. At itong time na to na sinulat po ni Pablo ang sulat na ito kay Timoteo ay nakakulong pa rin po si Pablo, nakakulong pa rin siya. Pero makikita po natin yung encouragement na ibinibigay ni Pablo kay Timothy bagamat siya po ay nakakulong. At makikita po natin yung napakaraming aral na atin pong matutunan sa kanya pong mga sulat kay Timoteo. So, makikita po natin dito, doon ho sa verse 3, actually ihinahilin tulad po ni Pablo sa tatlo kung paano daw po tayo magtiis, no, kasama ng Panginoong Hesus. Ang sabi po doon sa verse 3, ang sabi niya ay makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. So bilang isang sundalo, sabi po diyan. So sabi sa verse 4, dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Sabi niya, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Sabi po dito, tulad ng isang sundalo, sila po, kapag sila po ay nasa serbisyo, hindi naman po sila gumagawa ng iba pang mga any task outside their service na ginagawa. So wala silang ibang iniisip na gawin, kundi yung iniatang na tungkulin sa kanila nung kanilang master, dun sa kung sino man po yung kanilang commander, no? Commander-in-chief, ganyan. So meron pong iniatang na mga kanya-kanyang mga responsibilidad sa mga soldiers. So kung ano man po yung iniatang na tungkulin sa kanila, yun ang kanilang ginagawa. So sabi po dito, pag titingnan po natin, dito po sa picture na ito, ay makikita po natin na sa isang sundalo, kung meron silang commander-in-chief, tayo bilang mga Kristiyano, meron din po tayong commander-in-chief. At sino po yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So bilang mga itinalaga ng Panginoon na sa mga gawain tungkulin na iniatang niya po sa atin, wala po tayong goal katulad ng isang soldier, kundi i-please yung kanyang commander-in-chief, yung kanyang master. Ganon din po tayo bilang kamanggagawa ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dito, nakikiisa po tayo sa paghihirap ng ating pong Panginoon. Wala din po tayong ibang goal, no? Kundi ang gawin kung ano man po yung mga iniatang ng Panginoon na gawin po natin. Bilang isang soldier na ang desire niya, dahil kapag hindi siya sumunod dun sa tungkulin, no, na niatang sa kanya, ano pong magagawin sa kanya? Iyaano po siya, tatanggalin po siya sa posisyon, no? Katulad din po natin, nagsabi po dito, kapag ang ating pong pagkatawag o bilang isang Kristiyano ay itinakwil na po natin, yun po yung sinabi dun sa pangalawa, itatakwil din po tayo ng Panginoon. So kaya ang goal po natin po is that, gawin po natin yung ating pong mga sinabi ng Panginoon na kailangan po natin gawin. Ano man po ito mga kapatid, ang sabi po kasi dyan, makibahagi makibahagi. So kung ano man po yung sitwasyon na ito ng ating pong mga buhay, makibahagi sa paghihirap tulad ng isang sundalo para sa Panginoong Hesus. Amen po. Pangalawa, ang sabi po dito ay katulad din daw po tayo dapat ng isang manlalaro o ng isang athlete. Ang sabi po sa verse 5. Sabi po dito, verse 5, ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro, sabi niya dyan. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. Ayan, malinaw po no sa mga athlete, nagkakandak po sila ng mga rigid training bago ang paligsahan. Makikita po natin na meron po yan, maaga po silang gumigising, talagang grabe yung kanilang training na binibigay po sa kanila. So, yung mga athlete po, kapag ka po halimbawa, meron po silang in-implement na nung kanilang coach
Tapos po ay hindi nila sinunod yung mga rules na yon. Ang mangyayari, either magkakaroon po sila ng disciplinary action or totally tatanggalin po sila doon sa liga na yon kung saan man sila isinasalang. So, bilang mga Kristiyano po na nakakilala po sa Panginoon, tayo din naman ay katulad ng mga athlete na meron din po tayong pinagdadaan ng mga rigid training. Amen ba? Meron din tayong race, meron din tayong kanya-kanyang takbuhin. Sabi nga po sa salita po ng Panginoon. Dito po sa race na ito ay syempre po, meron tayong nilook forward na reward. Ang reward po natin eventually ay matatanggap po natin in heaven. Kapag tayo po ay nakipag-isa na po sa ating pong Panginoon sa langit, kapag tayo po ay iniwan na po yung race natin sa mundong ito. Alam niyo po, ang buhay natin dito is, sabi nga, is just a temporary assignment. No, parang ang buhay daw po natin sa mundong ito is like an exam, no? Meron tayong test sa mundong ito. At ito po ay isang assignment lang dahil matatapos po ang takbuhin po natin sa mundong ito at babalik na po tayo sa ating pong Panginoon. Amen po ba? At pagdating po natin po sa Panginoon ay meron pong nakalaan na mga award na ibibigay po ang Panginoon po sa atin. Tulad din po ng mga athlete. Ano po ba yung goal nila para bakit sila nagkakaroon ng rigid training? Siyempre po gusto nila ma-receive po yung reward nila. Ano po yan? Minsan gold trophy, silver, bronze. Pero ang lahat ng atleta, ang ginugol po niyan yung pinakamataas na award. Amen ba? No? Nung nakaraang Olympics, nakakuha tayo ng gold medal. No? Napakasaya ng pakiramdam. Siyempre tayo po bilang mga Kristiyano, we are aiming also for that reward na matatanggap po natin sa Panginoon. Siyempre yung ating pong salvation, that's a gift from the Lord. So kalakip po niyang gift of salvation po natin, yun pong mga reward na matatanggap po natin sa Panginoon. Kapag tayo po ay magtitiis, ang sabi sa binasa po natin, maghahari rin tayong kasama ng Panginoon. Amen. Bakit po tayo maghahari? No? Bago po yan, tignan natin yung pangatlo, kung ano po yung dapat na, sabi ni Pablo, kailangan inahalin tulad niya rin tayo sa isang masipag na magsasaka. Verse 6, ang sabi po dito, at dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka, hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng banal na ani? Sabi po gano'n. Alam nyo, napansin nyo po dito, hindi lang siya ihinalin tulad sa isang magsasaka lang. Pero makita nyo may nakalagay po dyan na masipag, sabi po dyan. Alam nyo, yung tatay ko po ay nakalakihan ko po talaga na sa isang pamilyang magsasaka. Kasi tatay ko po ay isa po siyang farmer. At sabi po dyan, ang description po dyan, masipag na magsasaka. Kapag isang masipag na magsasaka daw po, yan ay gumigising ng maaga. Tapos maghapon, talagang ang dami niyang ginagawa at hindi siya nababakante. Sino po ba dito yung mga laking probinsya na ang mga parents ay magsasaka? Makita po natin, no, alas 4 pa lang, talagang mga magulang natin gumigising na sila. Alas 5 ng umaga, aalis na yan ng bahay. Lalo na po yung tatay ko, malayo pa po yung lakbayan niya para pumunta dun sa kanyang sakahan. Tapos gabing-gabi na ho yun uuwi. Naaalala ko po noon sa probinsya, pagdating ng takip silim na, yung nanay ko nandun na malapit sa may daan at inaantay na niya yan. Talagang kailangan makita niya na paparating na po yung tatay ko. Kasi maghapon wala po yan siya sa bahay. Talagang nandun siya sa sakahan po namin na nagsasaka po siya maghapon. Sabi po dito, yung mga nakita po dito na it represents a worker na hardworking. So tayo din po bilang mga Kristiyano, so dapat po sabi dito, we are also called to work hard. Pero sa ating pong pagiging hardworking mga kapatid, alam po natin na hindi po natin ito kayang mag-isa. Katulad po ng isang farmer, di ba po, pag nagsasaka po sila, gagawin po nila yung lahat ng kanilang effort, no? Ang dami po kasing process po yan eh. Magbibinhi muna. Pagkatapos pong magbinhi, ano nila yan, kukunin nila po yung binhi na yon, tapos itatanim po nila ulit. Tapos ilang buwan po yan. Kapag ka po wala pong natural rain, magpapaakyat sila ng tubig galing sa ilog, galing sa lawa para po diligan yung mga pananim. Pero alam niyo po,
ang Panginoon pa rin po ang magko-cost doon sa itinanim po nila na mamunga. They still depend on God for the harvest. So ganun din po tayo sa ating pong pagiging hardworking, sa ating pong pagtitiis, no, sa ating pong takbuhin, ay nakadepende po tayo sa Panginoon. We depend on God. We rely on God sa lahat po ng mga ginagawa po natin. Kasi alam niyo po, hindi po lahat ng magsasaka ay devoted. Kaya nga po, dinescribe ni Pablo po dyan, masipag eh. Kasi hindi po lahat ay hardworking. Tayo, sa mga Kristiyano din po, not all are devoted. Not all are hardworking. Pero ako po naniniwala sa mga taga-DMPAD, lahat po ay hardworking. Nakita niyo po, no? So 278 days, nandito pa rin po tayo. Ano po yan? Katibayan po yan na kayo po ay devoted dito po sa calling na ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kasi kung hindi po kayo devoted, kung hindi po kayo dedicated, hindi na po ninyo ito gagawin everyday. Pero nakita po ng Panginoon ang inyo pong pagtitiis. Baka po mamaya mga kaibigan, mga kumare, nag-i-invite po sa inyo, halika, mag-coffee tayo dyan sa labas, ganon. Pero you choose to stay here. Sasabihin nyo sa kaibigan nyo, sa kumare nyo, mamaya na lang, mga 9:30. Natapusin ko muna yung DMPAD, no? Yan, it's a sign of our devotion and our commitment to the Lord. Yan po ay nagpapakita na tayo po ay devoted po sa Panginoon. Katulad ng isang farmer na talagang nakita mo po yung kanilang pagiging hardworking. Tayo din naman sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, as hardworking as we are, no, meron pong nakalaan na biyaya na nagmumula po sa Panginoon. Alam niyo po yung reward na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Ang sabi niya, kung magtitiis tayo, ano po yung blessing na matatanggap po natin? Maghahari rin tayong kasama niya. Maghahari din daw po tayong kasama niya. Bakit po? Siyempre po kapag tayo ay patuloy na nagtitiis hanggang sa huli, when the Lord comes at i-rapture niya po tayo, kasama po tayo ng Panginoon. So kasama po tayo maghahari, hindi po tayo maiiwan. Yun po yung consequences kapag ka po tayo ay hindi magtiis, mga kapatid. Kaya yun po ang susunod nating pag-aaralan, yung pangalawa, kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Bago po pala yan, basahin po natin yung Romans 8:17. Sabi po dito, those who endure, kayo po na nagtitiis, sabi po dito, you are true believers who will reign with Christ. Sabi po sa Romans 8:17, basahin ko lamang po. At bilang mga anak, sabi po dito, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sabi po dyan, sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo, noon darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Amen? Praise God. Napakaganda po ng verse na ito. Kung hindi niyo po nakuha at gusto niyo pong i-jot down, Romans 8:17 po yon. Napakaganda po. Praise God. Tignan po natin yung pangalawa dun sa atin pong aha. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Dalawa pong klase po dito, mga kapatid. Una, ito po yung mga tao na never tinanggap ang kaligtasang iniaalok ng Panginoon. So, from the very start ay hindi na nila na-receive ang kaligtasan. Itinakwil po nila ang magandang balita, itinakwil po nila ang kaligtasan na iniaalok ng Panginoon sa kanila. Pangalawa naman po mga kapatid ay mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon. Pero along the way, yung sinabi doon na magtitiis ka ay hindi po nila napagtagumpayan. Merong mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon pero hindi po nila na kayang magtiis. At it came into their life na they decided na itakwil po ang Panginoon. They decided to turn their back to Jesus. Ang sabi po dyan, those who will deny Him, if we deny Him, He also will deny us. Ang lungkot po, no? Kaya sa atin pong takbuhin, kaya nga po inuna yung sinabing magtiis po tayo kasi yun ang magiging consequences kapag hindi po tayo magtiis. Kapag pinili na po natin, kapag napagod po tayo at pinili na po natin iwan ang
ang takbuhin na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ho sa Matthew 10 verse 33, sabi po dito, praise God. But whoever denies me, sabi po dito, before men, I also will deny before my Father who is in heaven. So definitely po, kapag ka po at the end ay hindi po tayo madatnan ng Panginoon na nasa Kanya, ay hindi ho tayo makakasama sa Kanyang pagbabalik. So that means po, we will be denied in heaven. No? Hindi po tayo makakarating sa kalangitan kapag ka po idinanai po natin yung Panginoon. Kaya napakaganda po no yung sequence nung pagkakasulat nitoong verse na to. Inuna, nabigyan po tayo ng payo na kailangan po nating magtiis at inilagay po diyan kung ano yung ano po yung mangyayari pag hindi po natin napagtagumpayan yung mga pagtitiis na ito. Mahirap po ba mga kapatid yung ating pong mga takbuhin po ngayon? I know na meron po tayong iba-ibang race, pinagdadaanan. Parang I think 2 days, 3 days ago, pinag-uusapan po namin ng aking husband, brother husband. Yung may mga moment kasi na nag-share kami sa bawat isa at meron kami mga topic na parang pinagbubulay-bulayan. At isa po ito sa mga pinag-uusapan po namin, yung takbuhin po natin sa mundong ito. Alam niyo po sa isang track and field, ano po yan hindi naman po yan patag lagi. May part po dyan na mabato, may part po dyan na may konting putik, meron po dyan na paahon, meron naman po dyan pababa, ano po. Pero sa race na ito na ginagawa po natin para sa Panginoon, possible na lilingon ka sa kanan, lilingon ka sa kaliwa, maaaring bigla kang tatalikod, kung meron ka pa mang gustong balikan sa nakaraan. Pero alam nyo, totoo no, talagang parang literal mga kapatid na i-compare natin sa isang takbuhin. Kapag ka nakatingin ka lang doon po sa goal mo na makarating sa finish line, mas mabilis kang makarating. No? Halimbawa po ay doon sa race na yon ay may part na mabato at natapilok ka. Pero pinili mo, you choose to stand up at tuloy ka pa din. Kaya nga sinabi doon kung magtitiis tayo nasugatan ka, no? Ano pong pipiliin nyo? Babalik ka doon sa pinanggalingan mo na alam mo na nalagpasan mo na yon? Yung pinanggalingan mo na halimbawa ay mabangin, no? Hindi po natin babalikan yun Kundi ang igugol natin, titignan mo yung finish line, kailangang matapos ko to. Para yung pinagdaanan kong hirap ng pagtitiis na to, makuha ko yung reward pagdating ko sa dulo. Amen po ba mga kapatid? Amen? Amen. Praise God. Dalawang part po yung ating pong yung 2 Timothy. Yung first part yung ang mabuting sundalo ni Kristo Jesus at yung pangalawang part naman yung ang karapat-dapat na alagad ng Diyos. So mamaya po basahin po natin yung second part. Napakaganda rin dahil isinamarize po dito kung ano po yung mga dapat po nating gawin habang ginagawa po natin yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Nakalagay po dyan isa-isa. Yung pong sinabi ni Pablo kay Timoteo. Praise God. Praise the Lord. So sige po, sa umagang ito, alam ko na minsan pa ay napaalalahanan po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Napakaganda po ng ating pong napakaraming aral ang ating pong devotion po ngayon. Bago po tayo magwakas, basahin ko lang po yung nakalagay dito sa verse 20 dahil napakaganda po. Sabi niya, sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Saan niyo po gustong gamitin? Sa mga espesyal na okasyon o sa mga pang-araw-araw na gamit lang? Siyempre, doon tayo mga kapatid. Sa doon ho tayo, mas maganda ho yung doon sa espesyal na na okasyon. Kasi ang sabi po diyan ay tayo po ay
kapag tayo po ay nagtitiis, ay idinadarang ho tayo sa apoy, ay nagiging, ang ating pong karakter, ang ating pong buhay, ay nagiging katulad ng isang ginto at isang pilak. At tayo po ay ginagamit, no, sa mga espesyal na gawain, espesyal na pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yung pagkakatawag na yan, mga kapatid, ay pinili ka ng Panginoon para gawin yan. Maging yung ating pong mga pinagdadaanan po ngayon, the Lord has a very specific purpose and reason kung bakit po ikaw ang hinayaan po niya na makaranas po niyan. Because at the end, ang sabi po dyan ng Panginoon, kasama po tayong magkahari sa Kanya. Amen po ba? Amen. Napakasarap ng ating pong mga nilook forward na reward. We have eternal life. Yan ang ating pong gift of salvation is eternal life, ang ating pong reward. Ang ating naman pong pagtitiis ay ano po? Kasamang magkahari ang Panginoong Jesus. Napakaganda pong pag-isip-isipin lagi ang mga pagpapalang ito na binibigay po sa atin ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay darako na sa atin pong panalangin. O meron po ba dito gustong mag-share? Meron ba ditong na-convict this morning sa natutunan po natin na nasa puso niya ay gusto niya pong i-share kung ano po yung kanyang sitwasyon ngayon na applicable po yung ating pong napag-aralan po today. Meron po ba? Meron pong gusto mag-share? Praise God. Praise the Lord. Wala na po? Sige po, i-share na lang po natin mamaya yung ating pong mga devotion sa ating pong mga group chat. Darako na po tayo sa ating pong panghuling panalangin. Yung ating pong mga prayer request, mga kapatid, medyo marami tayong prayer request this morning. Habol po kayo sa inyo pong mga prayer request para po maipanalangin po natin ng sama-sama. Maki-agree po tayo sa mga panalangin ng ating pong mga kapatid. Praise God. Bago po tayo mag-pray, I think it's better if we do our attendance na po muna. Wait lang po mga kapatid, mag-screenshot lang po ako. Praise God. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Mag-agree po kayo sa panalangin. Mag-amen po tayo sa mga panalangin ito. Praise God. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat minsan pa sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mayamang presensya mo na patuloy po naming nararanasan sa aming pong kalagitnaan. Thank you, God. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord, dahil tunay nga pong napakabuti niyo sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat dahil sa mga salita mo na amin pong naririnig sa bawat araw ay pinaalalahanan niyo kami, Panginoon, na meron po kaming takbuhin na ibinigay niyo sa buhay po namin. Subalit ang napakasarap, Lord, na pagnilayan at ang katotohanan, Panginoon, na bagamat ang mga takbuhin po namin ay hindi madali, sinabi niyo po sa amin pong aming aha today, kung kami po ay magtitiis kasama ninyo, Panginoon. Kami po ay balang araw maghahari kasama ninyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na patuloy po kami mag-focus doon sa finish line, Lord, kung saan naroon kang naghihintay, Lord, sa amin pong lahat. Na pagdating po namin, Lord, sa araw na yon, sasabihin mo po sa amin, Lord, ang napakasarap na salita, welcome, my good and faithful servant. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa akin pong mga kapatid na kasama ko sa umagang ito na inuna ka, Panginoon, sa gawaing ito. Alam mo po ang panalangin ng bawat isa, Panginoon. Alam mo po ang panaghoy ng kanilang mga puso. Alam mo ang kanilang mga paghati na nararanasan sa araw na ito, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ako po ay naniniwala na ang lahat ng ito, Panginoon, ay magkakaroon ng katapusan, Panginoon. Ang lahat ng paghihirap na ito, Panginoon, pagtitiis,
Lord, ay makakaranas po ng kasagutan, ng kagaanan, ng kapayapaan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Yes. Tapat po kayo sa pangako niyo, Panginoon. Hindi po kayo tao upang magsinungaling. Hindi po kayo anak ng tao upang hindi niyo gagawin ang lahat ng ipinangako niyo po sa inyo pong anak. Kapag sinabi mo, Lord, tutuparin mo. Kapag Amen. pinangako mo, gagawin mo, Panginoon. Amen, At Lord. ito po Thank ang you. pinanghahawakan namin, Panginoon, sa aming pong buhay bilang mga anak mo na nakakilala sa inyo, Panginoon. Na ang aming po mga idinudulog na mga panalangin, na ang aming po mga natututunan, Panginoon, na mga Yes, salita Lord. na patuloy po naming, Panginoon, ginagawa at ninanasang i-implement, Lord, sa aming po mga buhay. Sasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa iyong Hallelujah. muling pagbabalik, O God. Tunay nga po, madatnan mo ang aming mga buhay na tapat po sa inyo, Panginoon. Wala po, Panginoon, ang sino man sa amin ang maiiwan, O God. Yes, Lord. Kasama po kaming maghahari, Panginoon, Oh, sa inyo pong amen. kalangitan, O God, in Jesus' name, in Yes, Jesus' Lord. name. Yes. Marami pong Thank you. salamat, Lord. Sa akin pong mga kapatid na mayroong prayer request, Lord, sa umagang ito, Hallelujah. sama-sama po kaming idinudulog, Panginoon, sa inyo ang kanilang mga prayer request. Sa buhay po, Panginoon, ni Sister Vivian, Lord, kung saan siya po ngayong umagang ito ay magkakaroon ng blood laboratory, ECG, Oh, 2D yes, Lord. echo, Panginoon, and chest x-ray. Father, we pray, Lord. We pray, O God, na lahat na maging result niya, Panginoon, ay okay, Lord. Walang anumang abnormalities Yes. sa kanyang blood. Walang anumang abnormalities, Lord, sa ECG, sa kanyang puso, Panginoon, sa kanyang lungs. Panginoon, bagkus, O God, lahat ng result niya, Panginoon, ay okay, Lord. Maging ang lahat ng parte ng kanyang katawan, O God, ay okay, Panginoon. Nakikita niyo po si Sister Vivian, Panginoon, kung paano siya maglingkod sa inyo. Araw-araw nakikita po Oh, yes. namin, kasama namin sa gawain ito. Lahat ng gawain, naroon ang kanyang buong suporta, Panginoon. Kaya alam po namin, Yes, Lord, na Lord. ito rin po ang reward mo sa kanya, ang magandang kalusugan, Panginoon, ang igagawad mo sa kanya, Amen. Panginoon. Amen. Thank you. Dahil marami pa po kayong nais ipagawa sa kanya sa gawain ito, Panginoon. Magi ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain. In Jesus' name. Oh, yes. Maging, O God, hallelujah, sa prayer request, Lord, ni Sister Jessica, Panginoon, kung saan ay magkakaroon po siya ng operation, O God, sa gallstone. Father, we pray, naghahanap po siya ng ospital kung saan merong murang operation, Father. Lord, we pray na i-direct mo siya, Panginoon, sa ospital na yon, O God. Direct mo siya, Panginoon, bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, kung saan po niya gagawin ang Yes, operation Lord, na yes. ito. And Lord, we pray, O God, na ngayon pa lamang, Panginoon, we declare, O God, the success of this operation, Panginoon. Maging wala pong maging anumang effect, Panginoon, ang operation na to sa kanyang katawan na any negative, O God. Bagkus, Lord, you Oh, will this hallelujah. operation upang magkaroon ng normal function, Panginoon, ang kanyang Yes. buong katawan, O God, in Jesus' name. We pray, Lord, that you continue to provide anuman po ang pangangailangan financially Yes, Lord. ni Sister Jessica, Panginoon. Kung meron po kami mga kapatid na narito sa gawaing ito, Lord, na binibigyan mo ng Oh, yes. conviction to support her financially, convict mo, Panginoon, ang bawat isa na sa kalagayang magbigay, Panginoon, to help her, O God. Nasamahan po namin siya, Panginoon, sa laban niya na ito, Panginoon, in Jesus' name. At higit sa lahat, Lord, alam po namin na ikaw po ang kasakasama ni Sister Jessica, Panginoon, kung paano, Panginoon, na mag-isa po niyang itinataguyod ang kanyang mga anak. Kasamahan niyo po siya, Panginoon, Lord. And we pray, O God, na maging successful ang operation na ito, Panginoon. And you will supply, Lord, ang lahat ng pangangailangan niya sa operation na ito, Panginoon. Maghihimala po kayo sa kanyang finances, O God. At itatawid niyo po siya, Panginoon, sa operation na ito, Panginoon, in Jesus' name. At maririnig po namin, Lord, sa darating na araw ang kanyang patotoo kung paano niyo po siya Amen. sinamahan, Panginoon, Yes, O Lord. God, Yes. sa operation na ito, maging sa kanyang finances, Lord, ipagpapatotoo niya na meron po mga tao, Panginoon, na tutulong sa kanya, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Maging, O God, sa prayer request, Lord, ni Sister Arlene Paraiso, Panginoon, para sa second dose ng kanyang anak today, Father, we pray na tanggapin ng kanyang katawan ng gamot na walang anumang Amen. complication, na walang anumang abnormalities or anumang hormonal imbalance, O Yes. God.
Lord, I pray, Lord, na bigyan niyo po ng wisdom si Sister Arlene, Panginoon, kung paano ingatan ang kanyang anak. After the vaccine, Lord, Sister Arlene, bigyan mo lang po siya ng paracetamol every 4 hours. By experience, yung anak ko sa kanyang second dose po ay nilagnat po siya. So bigyan mo lang siya ng 4 ng Biogesic or any paracetamol every 4 hours, magpahinga. Huwag niyo pong hayaan na lumabas at magpagod. Yun po. Father, we pray na tunay nga po, Panginoon, ito pong vaccine na ito ay maging way lamang po for protection sa anak ni Sister Arlene. Maging sa lahat po ng anak po namin, Panginoon, na nasa age 12 to 18, oh God, kung saan nagkaroon po ng mga bakuna, Father God, we just pray, Lord, for your divine protection po sa amin pong mga anak, oh God. In Jesus' name, hallelujah. Maging, Panginoon, sa prayer request ni Sister Jenny, Panginoon, para po sa kanyang mother, kay Sister Lourdes Tamayo, dahil po nagkakaroon, Panginoon, ng unstable sa kanyang blood pressure, high every waking hours but normal during the day. Hallelujah. Lord, Yes. we pray for your divine protection for Sister Lourdes, sa nanay po ni Sister Jenny, Panginoon. We pray, oh God, na maging stable po ang kanyang blood pressure, oh God. I-maintain niyo po, Panginoon, ang maayos na blood pressure, Panginoon, sa kanyang nanay, Lord. Amen. Mula paggising, oh God, hanggang sa kanyang pagtulog, Panginoon, all throughout the day, Panginoon, ay maging stable po ang kanyang blood pressure, oh Yes, God, in Lord. Jesus' name. In Jesus' name, we declare, oh God, your blood, Lord, to be upon her, oh God, and protect her, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name. We also pray, oh God, for prayer request ni Sister Ermi sa bawat isa, Panginoon, ang continuous healing and good health para po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Sister Ermi, sa inyong prayer request. Sa prayer request po ni Sister Lizaida, para sa kanyang buong pamilya, nabalutin ng pag-ibig ng Panginoon ang bawat isa sa kanila. Hipuin niya po si Brother Ronilo na huwag na pong ipahintulot na mabenta yung bahay nila. Amen, Lord. Buong lakas, Panginoon, na ibinahagi ni Sister Lizaida ang prayer nito sa amin pong lahat, Panginoon. Sa kanyang pagtitiwala, nakasama po kami sa panalangin, Panginoon, ng kanyang puso. Lord, sa amin pong kapatid na si Brother Ronilo, liwanagan mo po ang kanyang puso, ang kanyang isip, O God. We pray, Lord, na anuman po ang kanyang dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito, Panginoon. Lord, i-direct niyo po ang kanyang isip, Panginoon, upang magawa lamang po niya ang tama, Panginoon, na hindi po ito makakasakit sa kanyang pamilya, Panginoon, Amen, Lord. na hindi po maaapektuhan ang pamilya ni Sister Lizaida, Panginoon, na mabenta yung bahay nila, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Father, you know her desire, your heart's desire, Lord. Hallelujah. At nakikisa po kami sa panalangin ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Abutin niyo po, Panginoon, ang kapatid na ito, si Brother Ronilo, Panginoon. Buksan mo ang kanyang isip, Panginoon, sa oras na ito. At i-block mo, Panginoon, ang kanyang isip, oh God, sa anumang mga bagay na hindi po naaayon sa inyo pong kalooban, Panginoon. Yes, And we Lord. just declare, oh God, your Amen. wisdom to be upon him. And your yung pong kalooban mo lamang, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, at ang kanyang gagawin, O God, at matuto po siyang sumunod, Panginoon, kung ano po ang ibinibigay niyo pong instruction sa kanya sa oras na ito, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. I pray for your divine protection and covering, Panginoon, sa buong pamilya ni Sister Lizaida, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, kay Sister Ces de la Cruz sa kanyang prayer request, O God, Lord. meron pong mga tao, Panginoon, na nakahiram sa kanya, Panginoon, ng mga pera, Lord. At umaasa siya, Panginoon, na maibalik na po ito sa kanya upang makatulong sa kanya mga kapatid na nangangailangan at mga tao pa po na lumalapit sa kanila. Lord, pagpalain mo yung mga taong yon na nakahiram sa kanya, Panginoon. Amen, Lord. Pagpalain mo ang kabuhayan ng mga taong yon, O God.
At magkaroon din po sila ng desire, Panginoon, na ibalik, Panginoon, kung ano man ang nahiram na pera na yon, Father God. Convict their heart, Lord, na maibalik po ito, Panginoon, kay Sister Cess, Lord, upang sa ganun, O God, ay makatulong din sa iba pa niyang mga kapatid, O God, in Jesus' name. Ang patuloy din niyang panalangin, O God, ang proteksyon at magandang kalusugan sa lahat po ng mga nananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa panalangin ito, Father God. Panalangin ko din, Panginoon, sa bawat isa na kasama po namin sa Zoom this morning. I pray, O God, na patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, sa pinansyal na aspect po ng aming po mga buhay. Alam ko, Panginoon, na sa pinagdaanan po namin ng nakaraang mga araw hanggang sa ngayon, Lord, marami po ang naapektuhan po sa amin, O God. Yung aming po mga business, yung mga source of income po namin, O God. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy po kayong maghimala, Panginoon, sa amin po mga kabuhayan, O God. I pray, Panginoon, na patuloy po kayong mangusap sa mga tao na kausap po namin, Lord, na yung mga naiipit na mga transaksyon, Panginoon, yung mga delays, O God, na nangyari dahil sa pandemic na ito. Father, I pray kung sino man po ang mga tao na humahandle, Panginoon, sa mga transaksyon na ito, Lord, I pray, O God, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, Panginoon. Lord, i-expose mo, Panginoon, sa kanilang harapan, sa harapan ng kanilang computer, sa mga documents, O God, ang mga nakabinbin na documents na transaction na ito ng inyong mga anak, Lord, na pagtuunan ng pansin sa lalong madaling panahon at mai-release, O God, ang mga hinihintay po namin mga transaction na ito, Father God. Magkaroon na po ito ng kasagutan, Panginoon. Magkaroon na po ito ng katugunan, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, alam niyo po na maraming mga kamag-anak po namin, pamilya po namin na umaasa rin sa amin, O God. And I pray, Lord, na patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa upang makatulong po kami, Panginoon, sa aming po mga pamilya, sa mga tao na umaasa po sa amin, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, I pray kay Sister Irene, Lord, sa kanyang business. Lord, I pray, O God, na patuloy niyo po itong pagpalain sa lahat po ng mga business nila, Panginoon. Hindi ko man po ito maisa-isa. Alam mo, Panginoon, ang kalagayan ng lahat ng mga business niya, Panginoon, lahat ng transaction nila, Panginoon. Lord, we pray, yes, mga kapatid, let's pray for our Sister Irene, kung paano na inililid niya po tayo na mapalapit sa Panginoon, na samahan natin siya sa kanyang mga laban sa panalangin, sa kanilang business. Hallelujah. Maki-agree po kayo sa panalangin ngayong umaga. Hallelujah. Yes, oh God, we just release your abundant blessing to be upon Sister Irene and her whole family sa kanilang business, Panginoon. Lahat ng business niya, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Lahat ng transaction nila, Panginoon, I pray, oh God, na magkaroon na po ito ng kasagutan, Panginoon. We just cancel, Lord, any delays. We just cancel, oh God, any Panginoon, anuman po ang mga dahilan kung bakit ito po, Panginoon, ay nadidelay, oh God. We just cancel everything, Lord, and we just release your blessing upon blessing, oh God, to be upon her, Lord, upon all her businesses, oh God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Marami pong salamat sa kanyang buhay, Panginoon, kung paano na marami pong tao ang napagpapala through her life, Lord. We just pray, oh God, na kayo po ang patuloy na magpapala sa kanyang buhay, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ano man po, Panginoon, ang mga deepest desire pa ng kanyang puso, Panginoon. Makikiagree po kami sa mga panalangin ito, Father God. Yes, and we just say amen and amen, Panginoon, sa mga panalangin po niya, Panginoon, in Jesus' name. Maging po sa akin po mga kapatid, Lord, hallelujah. Sa akin po mga kapatid, Panginoon, na meron po mga matinding pinagdadaanan, Lord, sa buhay. Father, I just pray for your divine comfort to be upon them. Yes, oh God, release that comfort, oh God, sa kanilang mga pamilya. Sa meron po mga problema sa pamilya, relasyon, Panginoon, I pray, oh God, na hipuin mo ang mga pusong ito, Panginoon, and just release, oh God, I just release your spirit of forgiveness sa mga kapatid ko, Panginoon, na meron pa pong mga galit sa kanilang mga puso, merong pinagdadaanan, Panginoon, na sama ng loob, Panginoon, Lord, I just release, this is your conviction this morning, oh God, na mag-release po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa amin po mga kapwa, sa amin po mga kapatid, oh God, in Jesus' name, upang sa ganun, Lord, wala pong maging hadlang sa mga panalangin po namin sa inyo, Panginoon, kapag kami po ay nagpatawad sa amin pong kapwa.
Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Release, Lord, your abundant blessing sa inyo pong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Yes, And we God. seal it, Lord, with your blood. We seal it with your presence, O God. Hindi na po Yes. maaagaw ng kaaway ang mga panalangin ito, Panginoon, in the mighty name of Amen. Jesus. Amen, As Lord. I continually apply the blood of Jesus sa lahat po ng aming pong pamilya, sa lahat po ng isa po sa amin, Lord, we declare na wala Oh, pong hallelujah. makapenetrate na anumang tangkat plano ng kaaway sa aming Oh, pong hallelujah. buhay, Yes, sa Lord. aming pong pamilya, Panginoon, walang anumang sakit karamdaman, anumang Amen. aksidente, Amen. maging Panginoon, ang timely Amen, death, Lord. Lord, ay hindi Amen. po Yes, makakapenetrate sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. We are Hallelujah. totally Praise the sealed Lord. with your blood, Lord, and we are Oh, totally yes, God. protected with your blood in Yes, Jesus' Lord. name, in Jesus' Yes, name. Jesus' Panginoon, name. maraming salamat. Marami pong salamat. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Patuloy po Oh, kayong yes, manguna. God. Yes, Maging Lord. Lord, ang Yes, aming God. pong gaganapin na Christmas party this coming Sunday, Panginoon. Thank you, Tomorrow, Lord, hallelujah, December 19 at 2 p.m. doon po sa God is Great Building. Panginoon, Amen, samahan mo po Lord. kami sa gawaing ito habang kami po, Panginoon, ay magkakaroon po ng fellowship with each other, O God, na makikilala po ng bawat isa. Magkikita-kita po kami, Panginoon, upang i-celebrate, Lord, ang kadakilaan mo, ang katapatan mo, Hallelujah. Panginoon, sa aming Amen. pong mga buhay. This is Amen, our way, O Lord. God, Yes, of God. thanksgiving, Panginoon, kung paano po kayo naging Yes, mabuti at Lord. matapat sa aming pong lahat sa buong taong ito, Panginoon, in Jesus' name. Idako mo po ang aking mga kapatid na sa lugar na yun bukas, Panginoon, upang kami po ay Oh, sama-sama hallelujah. celebrate, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. We are so much excited sa lahat po ng gagawin mo sa amin bukas, Panginoon, Amen. sa Thank you, gawain Lord. po Thank ng you. aming Christmas party, Panginoon, in Jesus' name. Yes, Panginoon, amen. maraming pong salamat. We are Oh, overjoyed this hallelujah. morning, Lord, dahil kami po minsan pa ay sinamahan mo, naranasan po namin ang presensya mo sa aming pong kalagitnaan. Pabayaan niyo po, Thank you, Lord. Panginoon, sa umagang ito that we will declare once again that Jesus Yes, is Lord Lord. over our family. Oh, Jesus yes, is God. Lord Amen. over every Amen. aspect of our lives, O God, sa aming Amen, pong mga Lord. Amen. emotional, Thank you, sa aming Lord. physical na katawan, sa aming Yes, pong mga Lord. material na pangangailangan. Jesus Oh, is Lord hallelujah. over our Hallelujah. finances. Jesus is Lord Oh, over yes, our God. spiritual lives, O God, as we also Amen, declare Lord. that Jesus is Lord over the Philippines and Jesus is Lord over Israel. May the love of the Father, the grace of Lord the Son, Jesus. and the sweet fellowship Yes, of the Holy Spirit be with us now and yes. forevermore. To you all be the glory, honor, and praises, Yes, Lord. Lord. In Jesus' Yes, name we God. pray. Amen. 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 Thank you, Lord. God, Thank you, praise the Jesus. Lord. Praise Lord. God. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. May dumagdag na dalawa sa attendance natin. Hindi ko nakuha. Praise God. Praise the Lord. See you all tomorrow, mga kapatid. Meron pa rin tayong gawain sa umaga. Thank you, sis. Start po tayo sa morning. Meron po tayong healing sa 10 a.m. Then Christmas party sa 2 p.m. See you all. Thank you, Lord. Thank you, Sister Salamat, Sister Trini. Trini. Salamat. Lord of God God. Thank bless you you. all. Thank you, everybody. God bless po. Thank you po for everything. Thank you, Sis Trini. Thank you, Sis Irene. God Thank you, bless you everyone. all. Love you all.